Wala nang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Kewewe si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon? Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangosing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol sa Season 5 ng Norman Mangosing Kulong Art sa kanyang teleserye mga ka-plastic. At eto, isa sa mga pag-uusapan natin ngayon araw na ito o gabi sa inyong lugar sa aking vlog ay tungkol kay Alex Pabella. Siya ngayon ang humahalili sa mga katarantaduang ginagawa ni Norman Mangusing. Sabagkos si Norman Mangusing ay talagang no-show na at ito po ang update natin patungkol kay Norman Mangusing base sa credible source natin na si Fuji News Vlog. Ayon sa kanya mga ka-plastic, latest hanggang ngayon ay 3 linggo o mag-iisang buwan na po siyang nakatera sa casino mga ka-plastic. Ayon kay Friends of Fuji News, quote-unquote, 261,000 kahapon tapos ngayon ay naging 151 na lang ang pondo ng bida. So halos 100,000 ang nawala. Mga ka-plastic, mukhang natututo na talaga magtipid sa slots si Norman. Dati kasi wala pa sang isang gabi, 250,000 parang dumaan lang sa GCash transfer. Successfully sent agad si Casino God, mga ka-plastic. So hindi na po Norman o kung ano man ang tawag kay Norman Mangusing. Ang tawag ni po Genius na sa kanya ngayon is Casino God. May plural form pa, Casino Gods. At ito po ngayon ang kanyang kalagayan. Kung ano yung sinuot niya nung day 1, ay yun pa rin ang suot niya hanggang ngayon. So isang buwan na po siyang ganyan, mga ka-plastic. I think it is sponsor po siya. Hindi naubusan ng pera eh. At natatawa na lang po ang ating rival ni Norman na si Mark Jason. Tapos mukhang nagwawash ng pera si Tito Norm sa laging may puhunan. So, hindi ko lang sure sa mga netizens ko na may expertise sa casino, paki-comment na lang po kung papaano siya nagkakaroon ng ganyang kalaking halaga at hindi nauubusan ng pera at sa papaanong paraan siya nakakakuha ng pera panglikom. Set aside natin yung kinikita niya sa YouTube at sa TikTok o kahit sa social media platform. Pakisagot na lang po kung maaari, kung meron kayong oras sa pagtatype ng keyboard. At gusto ko lang linawan kung papaano niya o saan niya nakukuha yung mga ganyang kalaking pera para ipangsugal lang sa casino. Ito ba'y meron ba siyang sponsorship? Meron po bang nagpapabigay sa kanya ng puhunan? O meron bang tao sa likod sa kanya para mapagpatuloy ang mga pagsusugal? Diba? Yun lang ang gusto ko malaman sa mga netizens na may expertise o may karanasan na sa casino. Sabi ni Tim Sawyer, vlogger to
Dami din nauubos na pera ni Norman sa sugal araw-araw. Kung iniipon niya yan, baka milyon-milyon na. Kaso hindi niya pinaghihirapan kaya walang problema kahit maubos. I think hindi siguro niya pera to. Sabi nga ni Joel Abad, yung na-scam niya milyones nung pandemic, pinangsusugal na lang din. So imagine mo, yung pera na yan pwede niyang pambayad danyos sa kanyang mga kaso na kakaharapin, di ba? Pero parang wala sa kanyang kaso ha. Mayroon pa siyang kaso sa Gensan, mga ka-plastic, take note. At lumabas na po yung reklamo ni Boss Manny Pacquiao, mga ka-plastic, kaya mayroon siyang hearing sa Gensan, ngunit hindi niya ito sinipot. Sabi ni Derek Rostria, umaasa yan maka-jackpot ng milyon-milyon para may pang-abogado. Desperado yan kasi alam niya na makukulong ulit siya at matutuluyan na siya ngayon. Kaya hanggang may pang-sugal, sugal lang. Last na niya yan. Yun. Marami nagsasabing ganun. Sabi ni Raal Madi, pag-ala ng pera niyan, magla-live yan. Katakot-takot na drama na naman gagawin niya. Tapos pag pumaldo, back to the ball game. Baka sabihin nga niya na AI lang ang fix sa casino or hindi siya yun. Diba kamakailan lang mga ka-plastic ay nag-request itong si Norman Mangusin na ipa-incognito siya. Diba? Yan ang sabi niya. Papa-incognito siya sa help desk ng casino. Pero hindi maiwasan na meron talagang magi-stolen shot kay Norman Mangusin kasi nga public figure siya, maraming nagtitimbre kay Food Genius, kung nasan siyang impyerno nagtatago o naglalaro. Kaya hindi walang kalusot-lusot, naka-plastic. So, magtungo naman tayo sa nakakamiss niyang mga birada ni Norman Mangusin kung paano siya dinemanda ni Manny Pacquiao na hindi niya sinipot ang kanyang hearing sa Gensan nitong nakaraang linggo. So panoorin natin kung ano yung pinagmulan. Condonia at Royal Blood si Aling Reby, bakit mukhang baluga? Sagot, bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot. Ano? Sagot. No, wala ka palang maisagot. Gonggong. Iyan ang tinatawag na malaking kagonggongan mo. Nagbabase ka sa itsura ng tao. Di ba? Ikaw, ano itsura mo? Ba't di mo maipakita? Ha? Palani-lani krus ka pa. Gonggong, may tiburaot. Malis ka nga dyan. Baka sapakin ko yung uso mo sagot. Mahaba yun Ang nakalagay doon sa message, sabi niya, Oy, Peking Marcos, paano man titirahin ni Pacifico ang nanay mo, duling ang nanay mo. Parang ganon yung nabasa ko. So, sumagot ako, Manny Pacquiao Malay ko ba? Kasi nakikipag-interact ako sa supporter ko. Okay? Nakikipag-interact ako sa supporter ko So, malay ko siya yon. Alam mo kung sabi niya, paano naman papatulan ni Pacifico ang nanay mo, duling ang nanay mo. Nanay ko na yung dinamay. Ano sa tingin mo sa akin? Hindi ako gaganti. Diba? Pero hindi ko alam kung kailan pa yun nangyari. Ano sabi ko? Di kung duling ang nanay ko, ano naman ang nanay mo? Yon. That's it. That's the way it is. Anak siya, nasaktan siya, anak din ako, nasaktan din ako. Siyempre gaganti ko. Malay ko ba ko siya yun? Diba? Interaction lang yun. Diba? At meron talagang original na post, original na comment na ganon. Yun. Siyempre, hindi nyo pararating kay Pacquiao to sinabi ko, di sasabihin ko ulit. Yun lang yun. Maling-mali talaga yung naratibo niya, no? Ibig sabihin nun, yung unang video na pinakita kanina is sinabi niya kasi
na parang nagkaroon siya ng analogy doon na bakit bigla na lang pinagbintangan yung nanay ni Manny Pacquiao. Kasi nga, nagtanong yung netizen sa kanya kung bakit may kapintasan din kasi itong nanay niya na duling. Kung makikita kasi sa larawan o sa mga pictures, sa videos, na talagang may pagkasulimpat itong nanay ni Norman. Kaya paano nga naman, 'di ba? Talaga. So, ang ginawa ni itong kulaong na to, gumawa siya ng analogy o reference na inahilin tulad niya sa itsura ng nanay ni Manny Pacquiao. So nilait-lait niya yung nanay ni Manny Pacquiao, which is yun. So eto, nagsinungaling na naman siya sa huling video na yan, na parang pinalabas niya na ano ang kung duling ang nanay niya, ano naman ang sayo. So napakalayo ng naratibo niya kumpara dun sa ginawa niya nung huling live stream. Minsan kasi kapag ikaw ay gumagamit na ng emosyon sa sarili mo, dumadating sa punto na talagang hindi mo na napag-iisipan yung mga pinagsasasabi mo. Talagang sagad sa kasinungalingan na lang yung maipanglalaban, di ba? Yun ang nakakalungkot. Dahil dyan mga kaplastik, mayroon na namang larawang pinakita itong si Podgy Juice, mga kaplastik. So, basa ko rito, quote-unquote, Norman Mangusin, Pangulong Bongbong at First Lady Liza Marcos nagtungo sa Japan. Yan. Nagtungo sa Japan ang mag-asawang Marcos, si First Lady at ang Pangulo, kasama itong si Norman, mga kaplastik. So matindi, no? Bita, mga bigatin. And dumating siya galing sa Philippine Airlines, nauna pang bumaba kaysa sa Pangulo. Si Raul, talaga to si Genius. Kaso bumaba si Norman, di niya rumatis, hindi tulungan mga tao. Nakisabay pala siya sa aeroplano pero siyang nasa labas. Sumabit sa hélice. At ito pa, meron pa po dito, larawan na kumakalat, mga kaplastik. Napaka-authentic, mga kaplastik. Ito, buong pamilya ng Marcos at ang iba pang mga tao na nasa larawan ay nandoon. At isuzoom in lang natin ng konti. Ayan si Norman. At kaakbay yung katabi niyang hindi ko kilala kung sino yan. At ito yung mag-ina at ang First Lady at ang kanyang anak. Ang lupit, na mga pormahan, mga kaplastik. Oh. Ito yung tito ni Sandro Marcos. Oh, tito. Authentic yan. Walang edit. Magkasama talaga sila dyan. So yun. Bago tayo magtungo kay Boyong the Explorer o mas kilala bilang Alex Pabella, ay panoorin muna natin itong batang ito na nagngangalang Boss Bunso sa kanyang vlog. Ganito kasi ang galawan ni Alex Pabella, mga kaplastik. Hi guys, shoutout nga pala sa kanila. Gusto ko pagkatao nyo. Gusto ko kayo. Nyahaha. Kiss nyo ako. Kiss, 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 kiss. Ay! Nyahaha. Bye guys. Sorry ate, napaharap ako. Kala ko hindi tumawag sa akin. Hi guys, shoutout nga pala sa kanila. Gusto ko pagkatao nyo. Gusto ko kayo. Nyahaha. Kiss nyo ako. Bye guys! Sorry ate! Gusto ko ang pagkatao mo. Nyahahaha. Ang lupit mo, bata. Kakaiba ka. Iba ka kay Alex Pabella. Hindi ka basta-basta. Isa kang dekalibre.
Nako, pag naging binata to, wag sana matulad kay Alex Pabella, mga kaplastik. Di ba? Bata pa lang, talagang dumidiga na, mga kaplastik. Sabi sa comment. Tingnan natin yung comment. Gusto kita magaling kang tumuka kaso draw. Kulang ng 2 tuka. Tama na, medyo nasisita tayo dyan. Pwede ka nang kasuhan. For entertainment purpose only yan. Nyahahaha. Yan, manang-mana sa akin kay Utoy. Buti na lang walang reference dito na Alex Pabella, no? Sa mga comment ni ni Bunso. Ni Boss Bunso. Yeah. Lupit talaga ni Boss Bunso. Galawang Alex Pabella. At napag-usapan na rin natin ang Alex Pabella. Ito na naman ang ating mapapanood sa kanyang latest video, mga kaplastik. So panoorin po natin kung ano yung mga pinagsasasabi niya sa mga kalaban niya sa social media at sa mga bashers. Mga dagang dingding. Inip na kayo. Huwag kayo mainip. Sa isang araw, kayo naman mga dagang dingding ay pagsashopping ko. Lahat ng dagang dingding ay unlimited shopping sa akin. Lumantad lang kayo at dala niyo mga Facebook niyo. Like kayo na nga yan. Meron kayong price sa akin. Mga dagang dingding. Para naman kayo hindi malungkot yung amo ninyo na si Utimang Puon, hindi kayo bibigyan yan kahit yan si food panis. Mga panis na yan eh. Wala namang kwarta yan. Oo. Walang kwarta yan. Hindi kayo pag-shopping sa akin. Pakilala ka't lumantad yan at pag-shopping tayo. Dahil mga Facebook ninyong ginagamit at nang kayo ay may price sa akin. Mga dagang dingding, maawa kayo sa mga sarili ninyo. Wala lang nga kayong friend sa Facebook. Patay gutom pa kayo. At kayo aping-api sa mundo. Kami ni Junior, unlimited to. Unlimited shopping. Oo, pag ito'y pumunta sa shopping mall, kahit ano magustuhan nito, pwede, bumibili. Wala kayo, kakaawa kayo. Mga daganding din kayo habang buhay sa puo ninyong itiman. Pasok mga baser. Takot sa inyo. Baser pa more. Para masaya. Eto, may mga sinasabi na naman patutsada to si Alex Pabella. Ngayon, ang tawag niya ngayon kay Makagago WhatsApp man ay poong itim, mga kaplastik. Poong itim. Hindi niya ma-directly makagago, mga kaplastik. Kasi nga takot sa demanda. Ganun lang yun, mga kaplastik. Napaka very, very, very simple. Na kung saan alam mo naman, di ba? Takot din siya makasuhan Dahil kasi nga nasisilip niya yung issue sa BIR, mga kaplastik. At ang masakit pa dito, nagkakaroon siya ng raffle, mga kaplastik. Dumayo daw siya. Unsan ngayon si Alex Pabella, yung mga netizens. Ipakita lang niya na kung nakapollow siya sa Parang ganito rin yung galawan ni Norman that time Parang bring me naman siya kanya. Pero ito naman, pupunta ka pa ng personal para lang mabigyan ng pera. What the? Papaniwala ka naman dito sa mga tulong na peke rin naman. At pinagmamalaki daw nila na unlimited shopping daw sila pero wala namang hawak na basket. Parang nag-video lang sila dyan tapos aalis din naman. At may bago na naman po tayong mga parang kumbaga Casper tsaka Norman. Ito may Makagago Junior, nakaka-plastic. Kasama naman niya. At mukhang malapit na rin ito sa mga wishlist ni Makagago, mga kaplastik. Kaya mag-ingat-ingat ka, Junior Makagago pa naman din ang pinangalan sa'yo. Syempre, tinitirada mo sila. Kahit sabihin mong hindi mo siya directly na pinaparinggan, kasama ka pa rin sa mga kamalasang gagawin ni Alex Pabella, mga kaplastik. So inaasar-asar niya mga bashers na patay gutom. Talagang mata pobre, no?
How ironic na ikaw ay nagsasalita ng mga words of wisdom galing sa salita ng Diyos ko, no? Pero kung makapagsalita ka sa mga bashers mo, tatawagin mong patay gutom. So hindi yan maka-Diyos, mga ka-plastic, yan ang tatandaan ninyo. Hindi yan maka-Diyos. Demonyo yan, mga ka-plastic. Walang maka-Diyos, kahit kailan walang maka-Diyos na sasabihan niya yung mga kaaway niya sa social media o sa personal na sa tawagin niyang patay gutom. Walang itinuturo ang ebanghelyo ng Diyos na gantihan mo sila ng masasakit na salita. Ang sinasabi ng Diyos para sa mga tao ay huwag niyong pansinin. At kung maggaganti ka man sa kapwa mo, gantihan mo ng kabutihan, hindi yung panlalait. So ito pa po yung mga salita niya o patutsada niya. Parinig niya kay Makagago WhatsApp Man, aka Poong Itim, mga kaplastik. Nandito tayo sa isang pipitsuging department store. Si Junior ay magsha-shopping. Junior, nasa ang ating pang-shopping? Pang-shopping namin. Napakadami naman, Junior, yung pang-shopping natin yan. Anong bibili natin yan? Baka hindi naman natin maubusan. Isang hambag na yan. Billion. Ano mga bilan din natin pa sa mga basyo natin para Ay sige, matuwa. bibilhan daw kayo ni Junior ng regalo. PM na kayo sa amin para mabigyan kayo ni Junior. Hindi na kayo mamatay sa inggit. Pipikit na lang, Junior. Pipikit na. Ganyan talaga ang buhay. O sa inyo, mga tagahangan namin, taga-suporta, mga taga Marinduque, maraming salamat sa inyo. Binabati namin kayo sa aming mga follower at sa aming mga passer. Gawin naman sa inyo, mga taga-dingding. Maraming salamat sa inyo. At wag na kayong maingkit, pumikit na lamang kayo. Sama-sama tayo maghanap buhay hanggang sa masinso. Sa inyo ang lagayan, akin ang kwarta. Para parehas tayong masaya. Sakim. Ayos. Diba? Nandito tayo. Yan ba yung sasabihin mo maka-Diyos? Kung tawagin niya mga bashers na dagang dingding, mga ka-plastic? Diba? Hindi yan tunay na maka-Diyos, mga ka-plastic. At higit sa lahat, kung mayaman kang literal, bakit ganun lang ang na-shopping nyo? At nilait mo pa yung pipitsugin na tinatawag mo. Pipitsuging Dep Store daw. Kung pipitsugin palang Dep Store yan, bakit diyan kayo namili? Pwede naman kayo mamili sa mga mamahalin at prestiyosong mall tulad ng Glorieta, ng BGC, Makati. O kaya ng Trinoma, Mall of Asia. Dapat doon kayo bumili sa Gateway. Pipitsugin palang Dep Store yan eh. Ba't diyan kayo namili? Di ba mayaman kayo? Ba't kayo sa pipitsugin namimili? So ibig sabihin, pipitsugin ka. Di ba? Ganun lang kasimple na, mga ka-plastic. Sa magtungo naman tayo sa another video niya, mga ka-plastic. Binalikan na naman niya yung babaeng sinabihan niya ng pakis. So hindi natin alam kung anong mga pinagsasasabi na naman niya doon. So panoorin natin kung ano nangyari. Ito ang the most controversial. Hoy, kumaway ka! Wala nga yung pakis, ha? May ito na naman. Wala na tayong pakis na yun, ha? Ayun pa. Ang gaganda yan, Ingit na ingit kayo sa ating mga girls, Tingin ka dito. Isa ka pa. Ingit na ingit kayo. Mga pinapansin. Sa ating madambing na mga empleyada, kayo naman, big deal na. Talagay pa niyo sa YouTube, ang babait niyan. Siyempre, amo ka niyan. Kaya natural, re-respetuhin ka. Pero yung iba sa mga empleyado mo, hindi ka nga niya pinapansin eh. Kinakalabit mo pa nga eh. O, tingnan natin kung paano ka mga labit sa mga babae mo. May laman eh. The most controversial. Hoy, kumaway ka! Wala nga yung pakis, ha? May ito na naman. Wala na tayong pakis na yun, ha? Ayun pa. Ang gaganda yan,
Ingit na ingit kayo sa aking mga girls. Yung kalabitan niya parehas sa kanila ni Norman Mangusin. Naalala niyo po yung kay Warboga at saka yung isa pa, yung kanyang scholar ni Norman Mangusin na kasama niya nung nagbablog sila. Dalawa sila. Panoorin niyo kung paano kumalabit si Norman Mangusin. 'Di ba kinakalabit nila dito sa kilikili? Kaya minsan nadidistract yung babae at biglang nagugulat sa mga ginagawa nila. Kasi maaring ma-shock yung babae, bigla siyang sampalin dahil biruin mo ba naman kung kalabatin nila itong tingnan mo to. Ganda yan, Ingit na ingit kayo sa aking mga girls. Yan, Paano niya talagang lilingon yung babae, mga ka-plastic? Paano ba naman kung kalabitin niya sa pagitan ng kilikili pa? Parehas na parehas sila ng kalabit ni Norman Mangusin, mga ka-plastic. Baka nasabihin na naman ni Boyong the Explorer na gumagawa na naman ako ng storya. Gumagawa na naman tayo ng issue, mga ka-plastic. Pero kitang-kita sa larawan, sa video. Na kung paano niya kalabitin, pares na pares sa pagkalabit ni Norman Mangusin sa dalawa niyang scholar. Kaya nga nagreklamo yung dalawa, di ba si Warboga? Kung natatandaan ninyo. Tsaka yung isa pa, nakalimutan ko lang yung pangalan. Nagalit sila dahil paano ba naman kalabitin sa pagitan ng dibdib tsaka ng kilikili niya kinalabit. Etong si Norman. Ganon din ang ginagawa ni Alex. Parehas na parehas ng version. Eto naman, nice guy siya magsalita. Yan ang pagkakaiba lang nila ni Norman. Pero parehas sila ng galawan. Diba? Kitang-kita. Sabihin na naman ni issue na lang, lahat na lang ng ginagawa ko sa videos ko, issue. Kaya na lang, lagi na lang ini-issue niyo yung mga videos ko. Mga ginagawa ko sa mga kasama. Kasi ang pangit ang sagwa tignan nakakalabitin mo sa kilikili. Panoorin natin. Ang gaganda yan, Ingit na ingit kayo sa aking mga girls, Tingin ka dito. Diba? Kaya tuloy yung babae na palikon. Ngiti na lang siya. No choice siya dahil amo niya yan Kung nanlaban siya, di tanggal siya sa trabaho. Diba? Napaka-coops talaga. So ito, meron pa siyang patutsada, mga ka-plastic. At meron pa siyang sinabi kay Makagago WhatsApp Man, aka Poong Itim, mga ka-plastic. Ay, nako mga kapatid, magandang gabi sa inyo. Kararating ko lang ng bahay at gana ako din sa kabilang kanto. Daming tao doon. Nandun ang aking mga kaibigan, mga kababayan. At ang topic nila ay itong mga pugante na mga high profile sa ating lipunan. Tama nga naman sila. Paano pa mahuli ngayon yan? Bantag. Tagal na hindi nahuhuli. Saldi ko. Ang tagal na hindi pa rin nahuli. Atungang. Ang tagal na hindi pa rin nahuli. Nadagdagan pa ngayon ng kalbo na sobrang dulas ng ulo. Paano pa yan? Sa dami ninyong naghahanteng sa mga pugante na yan, ay naintay ng taong bayan at ng mga biktima na sa bungiro, mga biktima sa flood control na nagkamatay sa baha, mga biktima na mga bilanggong pinatay nang walang kalaban-labat nilitik sa kulungan. At mga biktima ng war and drugs. Paano yan? Hindi na ninyo mahuli-huli ang mga pugante na yan. Paano na ninyo mahuli? Nadagdagan pa ng isang madulas at may sapalos na si Bato de la Rosa. Anong magiging aksyon nyo dyan? Pakitahan po ninyo ang taong bayan na kayo sincero na maipatupad ang batas. Dahil kung hindi, ay ang dami na pong mga tao na wala ng tiwala sa ating mga nasa pamahalaan. Maka-administrasyon pala itong gunggong na to, mga ka-plastic. Kaya siya pabor sa administrasyon ngayon kasi pares kayang halang
Pares kayo ng ugali. At pares din kayong mahirap na. May ginagawang kalokohan. Diba? At bakit ka nang hihimasok sa politika? Wala ka namang knowledge about that. About this issue sa politics. At bakit ka gigil na gigil kay Senator Bato de la Rosa? Di ka namang inaano Nanghihimasok ka. Tapos, yung mga nabanggit mo, hindi naman yan DDS Ano yan mga kasama yan ng administrasyon. Diba? Iwas pusoy yan dahil alam nila na nandun yung mailalantad yung sekreto. Kaya nga hanggang ngayon nagtatago pa rin si Saldico Diba? Kagaya mo, yung best friend mo nagtatago sa kasino. Nagtatanga-tangaan, kunwari walang alam sa nangyayari. Pero alam naman niya sa sarili niya na tambak ang mga kaso na nakapataw sa kanya at inaantay na lang siguro ang mga warrant niya at kulong na to. Hoping baka sa darating ng June, mahuhoyo na yan. At malapit na palang dumating itong si Nanay sino ba to? Si Nanay Karen Whitmore. Yan ang inaabangan ko mga kaplastik na magsasampa ng kaso sa pamilya ni Mang Osin. Dahil may mga sum of proof na ipinakita si Karen Whitmore na allegedly nakasama rin po itong sila Jam Antonio Mangusin at saka si Nanay Remedios sa mga nakinabang di umano sa mga pera ng mga OFW. Base sa kwento yan ni Karen Whitmore sa interview ni Makagago WhatsApp Man. Kaya wag niyong kakalimutan yon. At malapit na po ang June. At yun na yung araw, ayan yung buwan na darating po siya para mag-file ng kaso. So malalaman natin kung talagang matutuloy yon mga kaplastik. So back to the ball game naman tayo para kay Alex Pabella. Zero na maipatupad ang batas dahil kung hindi ay ang dami na pong mga tao na wala ng tiwala sa ating mga nasa pamahalaan. Maawa na po kayo sa mga biktima ng krimen na yan na sobrang dami na. Oo, talagang ang tao ay hinging-hina ng hustisya. Oo, yun lang po at magandang gabi. Kayo, sisuko na kayo. Lalo na ikaw Bato. Oo, senador ka pa naman. Mambabatas pero hindi ka tumutupad ng batas. Oo, ayan. Si Atong naman ay tago ng tago yan. Maraming kwarta yan. Kaya madalas mabilis gumawa ng paraan yan. Kaya si Saldico, yan, si General Bantag, ay mahirapan tayo yan. Kaya Bakit hindi si Norman Mangusin ang sabihan mo na sumuko na? Bakit sinasabihan mo sila Saldico, si Mabantag, si Bato, at kung sino-sino pa? Bakit yung best friend mo si Norman Mangusin di mo masabihang sumuko na at lumantad? At harapin niya yung mga hearing na dumarating sa kanya? Bakit nag-i-interest ka sa usaping politiko Bakit si Norman di mo sabihan na hoy lumabas ka dyan sa kasino, harapin mo yung mga kaso mo? Diba? Kung ano yung sinasabi mo patungkol sa politika na puro mga korupsyon, ganito, bla bla bla. Ganun din naman ang ginagawa ng best friend mo, di ba? Full of shit. Maraming ginawang mga korupsyon sa Pilipinas. Pang-i-scam sa OFW. Hindi pa man din naging senador. May nagawa ng kabulastugan, di ba? magtrabaho kayo. Lahat ng law enforcement agency. Wala tayo dito. Darating ang araw, itong bating bayan ay mapupuno ng mga wanted pag hindi yung pinaghuli ang mga yan. Yun lang po at magandang gabi sa inyong lahat. Isa ka na doon, magiging wanted ka na rin. Pati si Norman Mangusin, wanted na nga, matagal na Talaga mapupuno ang Pilipinas ng wanted, mga kaplastik. Huwag ka magsalita ng tapos dahil may mga kaibigan ka at included ka na doon.
na magiging wanted ka na in the future kapag hindi ka pa tumigil sa paparinig mo sa mga kalaban mo sa social media. So, yun. So, meron pa siyang sinabi dito. Ito na ang huling ating tatalakayin ngayong araw na ito. Good morning. Good morning sa inyo. Na Lunes ng umaga na napakasigla. Oo. At napakasaya. Isang magandang umaga sa inyo, aking mga taghanga. Oo. Sa aking mga viewers, mga follower, at mga friends. Ganun sa aking mga taga-comment dyan. Una sa lahat, nagpapasalamat muna tayo kay Big Boss. At Na naman. malusog sa umagang ito. Thank you sa kanya. At binabati ko ang aking kaibigan na si Ronald Sadiwa Quijano ng Sabang Malbog. Ronald, good morning sa iyo. Shout out. Ganoon din kay Fred Pamadico ng Binunga Yoo. Shout out sa iyo, kaibigan. Napakabait na tao niyan. At ganoon din kay Engineer Umar ng Petromax Banton. Engineer Umar, shout out sa iyo. Papasarap ko din sa Banton sa isang araw. Ganoon din sa ating kaibigan at classmate na si Mercy Villavicencio Mercado. Maraming salamat sa inyong apat at kayong binabati ko at pinasasalamatan sa Diyos. At binabati ko din naman ang ating mga dagandingding na audience. Alam ko marami kayo dagandingding na audience. Mga baser. Alam ko na andyan kayo. Binabati ko kayo. At ako natutuwa siya at patuloy ko kayong napapakinabangan. Comment lang comment. Sumbong ka lang sa inyong munting puon. Kay Puong Itiman. Yan. Kay Puong Itiman na hindi makamove on. Hindi ako kayanin. Kaya tumatawag ng NBI, PNP, DILG, ano pa? LTO, BIR, Napolcom. Kakaawa kang itiman ka. Lahat na lang ng ahensya ng pamahalaan, hahanapin mong kakampi. Iisa-isa ito. Iisa-isang Buyong the Explorer. Ay napakadami ninyo, napakadami mong alalin na dagang dingding na ang mga Facebook ay walang friend. Alam ko yan. Ganyan din ang inyong style. Nagkukuyog kayo. Hindi kayo mabara sa akin. Mga grupo ni Pudpanes, Debunk. Malabo kayo sa akin, Pudpanes, Debunk. Yan. Doon nyo sa Bastian. At ang inyong Puong Itiman. Hindi mo mabara sa akin yung Puong Itiman nyo na yan, ha? Tandaan ninyo. Tawag-tawag pa kayo ng ahensya ng gobyerno. Hindi na kayo naawa sa mga tao yan, mga abala din yan. Hindi ako takot dyan. Bakit? Wala akong atraso sa gobyerno. Hindi ako politiko. Talaga? Tingnan niyo yung mga sarili ninyo. At baka kayo ma-high blood, kailangan niyo ng hospital. Ha? Kaya masyadong mainit. Tandaan niyo, mga dagang dingding lang kayo sa akin. Forever at forever. Babo. Ayan, take note. NBI, LTO, Napolcom. At lahat ng nabanggit ni Alex Pabella. Tinawag po kayong dagang dingding, mga kaplastik. So, binamani-mani lang pala kayo. Si Alex Pabella, pagkos siya ay multi-millionaire negosyante ng Petromax na hindi natin alam kung lihistrado o may nagbabayad ng buwis. Etong taong ito na tinatawag kayong dagang dingding. At the same time, si Makagago, tinawag niyang Poong Itiman, mga kaplastik. So, napaka-logic naman di ba? Kung sino yung pinaparinggan niyang Poong Itiman. Kasi si Mark Jason Warlacolahewa ay isa po siyang Sri Lankan na may pagkabombayin, mga kaplastik, kaya maitim siya. Diba? So, yun. So, nangangahulugan nun, mga kaplastik, wala naman ibang tinatawag na Poong Itiman kundi yung itong rival ni
ni Norman Mangusin ay walang iba kundi si Boss MG, mga kaplastik. At tandaan ninyo itong sinabi ni Alex Pabella, lahat ng mga nabanggit niyang ahensya ng gobyerno, tinawag niyang dagang dingding, mga kaplastik. Kaya yan, lahat yan mga naka-on the record na po yan sa mga files ni Makagago. At the same time, abangan na lang natin ang mga susunod na eksena patungkol dito sa taong ito. Itong si Alex Pabella. At marami na rin pong nasisilip sa kanya. Lalo-lalo na yung mga ginagawa niya sa mga kababaihan. Ayan, pagkakalabit niya sa kilikili, na pares ng ginagawa niya kay Norman Mangusin, na ganyan din ang galawan ni Norman, mga kaplastik. Alam mo, kahit may empleyado kang babae, respetuhin mo yan. Hindi yan parang mga dagandingding na sinasabi mo. Yan ay nagsusumikap, lumalaban ng patas sa mundo. Tapos kakalabitin mo lang ng ganun-ganun lang para lang mapansin sa video. Kaya nga hindi lahat ng mga empleyado niya hindi tumingin sa video niya, sa camera niya. Nabubuisit. At the same time, itong si Junior Makagago na backup niya o yung sidekick niya na parang ang Casper din ng galawan. Mukhang malapit na rin po yan na mahanay sa mga wishlist na mahuhuyo, mga kaplastik. So abang-abang na lang tayo sa mga susunod na mga content. Mukhang magbabago na naman ang ating teleserye. Hindi na po Norman Mangusing content, kundi Alex Pabella content na tayo. Kasi siya na po ang nag-iingay eh. Siya na po yung umeentrada. Ang akala ko pa naman, hindi ka makikialam sa alitan nila ni Makagago, pero parang wala ka rin isang salita. At mukhang ginagawa mo ay parehas din sa katangahang ginawa ni Norman Mangusin na balang araw ay katakot-takot ng problemang darating sa kanya. Kasing kapal ng isang dangkal na text ang darating sa kanyang kaso. Nauhulaan ko na yung magiging future ni Alex Pabella. Parehas ng galawan, parehas din ng kinainatnan. Kaya good luck na lang sa'yo, Alex Pabella, kapag hindi ka pa tumigil sa mga ginagawa mong yan at mahilig ka magpagpatol sa mga bashers at especially sa mga kaaway mo sa social media. Kahit sabihin mong walang demandahan, darating din sa punto na magkakaroon talaga ng demandahan kapag mayroon kang nasabi o may kinikilos kang labag na sa batas, mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal na bulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.